Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sinili. Maligayang Pasko po sa ating lahat. At naway tayo'y mabiyayaan ng diwa ng Pasko sa taon na ito at patuloy tayong gabay at patnubayan na ating pagmahal ng Diyos. At upang tayo maging marapat mag-alay ng misang ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabay-sabay natin sabihin, inaamin ko Sa mga pamilya ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming mga Panginoon. Pinasikat mo sa gabi ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitang na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang paghahari ay pangmagpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaaw na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng masamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng masuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang patahari, upang matatag ito at papanatagin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong po ng ating Diyos. Dakilang manan ako sa isinilang si Kristong Panginoon.
Magdiwang ang kalangitan, magalak ang kalupaan, ang lahat ng nasa dagat, lutong sa tuwan. Magdiwang ang kapatagan, ang lahat ng kanyang bunga, ang lahat ng mga puno, lukso na sa tuwan. Lahat tayo ay magdiwang na ito ang Panginoon. Dumarating sa atin upang siya ay mamuno. Siya ay may kaparuhan, maliit na kaharian. Tayo ay tutulungan ng may kapakatawan. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang kaligtan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't nakapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus sa gitna ng kanyang panimulan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at inisip para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsalita. I proclaim to you the news of great joy. Today a Savior is born for us, Christ the Lord. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
mga panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpadala ng lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma at ang unang pagpadalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihaga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupainding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natatakot sila ng sagayan na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at nagpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Relax. Merry Christmas po. Pasensya po, na-late ako. May saksakan kasi dyan sa may lampas ng Walter Mark. Saksakan ng bagal ng mga sasakyan. Nakakainis. Kung paano ka nagmamadali, saksakan ng bagal. Sasabihin ko rin sana dito sa may kanto dito, so, may saksakan din. Saksakan ng pangit. Pangit na ugali ng mga driver at kung saan sila nagbababa. Ang daming sasakyan ngayon. Yung pare nagmamadali para malit ng 8 o'clock, late na nga. Mabuti naman may programa kayo. Kaya nga ako'y nandito na sa Altaragan para masimulan ulit kasi mayroon pa akong isang misa sa St. James. Nakakain naman maulit-ulit ako. Mamaya wala nang saksakan kasi maubilis na. Kaya mamaya, gabi na eh. Tuloy na po ang Pasko. Magsay kahit magalak. Maraming regalo. Ako narigaluhan na kanina. Naghihintay pa rin naman ang regalo sa inyo. Panay ang abot kanina doon sa mga tao. Father, regalo natin na yung Merry Christmas. Hindi ko alam mo ano naabot nila. Envelope pala. Nakala envelope. Pamaskong handog. Hindi po sa akin to. Simbahan yan. Kung pamaskong handog, napakarami sa akin yan. Hindi po sa akin yan sa simbahan niya pagbuwas ng handog. Kasi ang usapan namin ng aming obispo, kapag may pangalan ng padre para kay Father Paul, yun sa akin yun. Para kay Father Danny, para sa akin din yun. Hindi naman siya nagbibisa dito eh. Anyway, Pasko talaga. Dapat magsaya kayo, huwag kayo malulungkot. Huwag yung palungkutin ng diwa ng Pasko. Hayaan na ninyo yung kanyang kagalit. Kasi kayo ang maapektuhan. Pag nakita niya yung kagalit niya ngayon dyan, ang ganda naman yung kagalit ko. Hindi ba kayo ang maapektuhan? Siya tawa ng tawa, ikaw naiinis. O di ba? Ikaw ang talo. Kaya hayaan ninyo yan.
ituloy po natin ang diwa ng Pasko. Sabi nga doon sa papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Kung hindi mabuting kalooban nyo, erase kayo. Erase hindi kasama. Kaya kailangan masaya tayong Pasko. Yan po ang sinasabi. Kaya nagsisimula pa doon sa bata pa, masaya na sila bukas. Ninong-ninang, huwag kayo magtatago ha. O, galing ninyo ha. Huwag niyong taguan yung mga paslit na yan. Nako. Kung noon tinataguan kayo ng inyong ninong, huwag niyong gagawin ulit. Ako, tinataguan ako ng ninong at ninang ko. Kaya ako magtatago din. Mali po yun. Mali po yun. Tapos na po yun eh. Ipakita niyo yung bago. At yung matuwid, mabuti doon sa mga sunod-sunod sa inyo. Kung ganyan lagi ang magiging isipan natin, ay hindi ma-asenso mismo ang buhay natin. Kaya na, go on. Sabi nga ay, ang tawag ito? Yun. Go on. Ano ta? Hayaan na din yung nangyari doon sa nangyari kahapon. Maging aral na lang natin yun. Aral na hindi masama, kundi aral na mabuti. Sabi nga doon sa panalangin na iwaksin natin ang masama, ang mabuti, ipasupuso natin para ganun. Ay, hindi pwede yun. Baka pagwaksin natin yung masama, may makapulot. Di ba? Yung masama na ilagay na lang natin doon sa loob natin. At yung mabuti ang ating itapon. Pag may nakapulot, mabuti yung mapupulot niya. Di ba? Amen? Amen. Kaya ang Pasko ay sumapit na. Kaya ang kanta nyo kaya kanina, ang Pasko ay sumapit na. Yun. Kasi Pasko na eh. Ngayon ang kanta natin mamaya. Ang Pasko ay sumapit na. Yan. Tignan natin ko kahit ang timing na. Sino yung tumawag ng buwan? O kumista? Kunwari, hindi ko sa kilala. Maliit pa yung kilala ko. Ganyan pala, ganyan na ako katanda kapag nakikita ko yun, nag-order mo yun. Ilang taon ka na? Oh, 25 na. So, hindi ka pa pinapanganak, kilala na kita. Anyway, yan po ang diwa ng Pasko. Masaya kayo. May tawa at may lungkod yan. Pagbaba ninyo kahit na mga gulong-gulong kayo dyan, hansi pa rin kayo. Ang sakit. Tignan po ninyo yung Pasko. Nung andun po ako sa, kailan lang no October nga, napadpad ako sa Holy Land at napuntahan ko the Star of Bethlehem. Yung Bethlehem. Ang Bethlehem ng Bunuya, nakalagay dito sa Biblia. Siyempre, alam ko yun. Tumila ako ng pila. Ang tagal ng pila doon sa daming matatanda. Ang daming nakabaston. Parang ako ang pinakabata dito. Nandoon na ako. Tapos, tinitignan ko. Sabi ko, bakit lumuluhod yung mga tao? Pag luhod nila, pumapasok sila sa loob. Dala-dalawa. Tapos mamaya kakalabitin yung guwado dyan. Move! Kasi hindi pwede matagal ka nagdadasal doon. Inalagay mo lang yung kamay mo doon. Papasok ka sa doon sa maliit na unit at nandun sa isang glass yung lugar ng pinanganakan ni Jesus. Hinahanap ko yung lamping niya doon. Wala naman doon. Basta doon yung glass doon at nakalagay yung star. The Star of David. Kaya yung bandera ng Israel, di ba? Dalawang triangle yun. Parang star. The Star of David, yan ang kanilang tawag doon sa. Kaya makikita niyo yung bandera ng Israel. Dalawang triangle na magkabaliktaran. Yun ang Star of David. Yun ang nakalagay doon sa star. Kasi
nasa lahi ni Jesus, si Hari David. Di ba nakalagay dito? Kaya FYI, for your information, yun ang ating makikita kung paano nagmamalaki ang mga Israelita. Nasa angkan namin si Jesus. Yan. Pero sabi natin, angkan din naman kami ni Abraham. Yan. Na magkakaaway na kayo kung sino to. Ako rin, angkan ni Abraham. Kasi nagsisimula po tayo, kahit na sinong religion, sasabihin nila, angkan kami ni Abraham, dahil doon tayo nagsimula. Kaya nung nandun po ako, nakaganon ako doon. Hindi ko na, kasi naluluha ako na bigla na lang tumulo yung luha ko. Hindi ko na po ano, nahawakan ko, malalim. Naganon kasi madilim po madilim. Yung pala, mayroong parang ilaw doon sa loob na malamig talaga doon, malamig kasi pababa ko kayo, bumaba ko yung pagkaroon. Kasi lahat po doon sa yung bago ngayon, nasa ilalim na yung luma. Kasi natatabunan sila, tinatawag ng sandstone. Lahat ng mga kahit na doon sa pinuntahan namin, lahat ng pinuntahan namin puro pababa. Kasi natatabunan sila. Kung baka yung bundok na ito, wala kang makikitang kahoy. Parang sinumpok na buhangin. Yan ang mga bundok nila. Kaya kapag nakakita ka ng dagat, makita ko yung Suez Canal. Ay, dagat. Pag ganun mo, bundok na naman na brown. Napakaswerte po natin mga kapatid dito sa Pilipinas. Dahil sabi, yung bundok na yung kalbo. Hindi yung kalbo, mayroon bang mahalaman doon. Pero doon sa kanilang talagang panot. Brown na brown talaga. Kaya makikita na yung mga damit ng unang panahon na. Kaya pala ang lalaki ng mahaba ng damit nila. Hindi sa kultura nila. Panlaban nila sa lamig. Alikabok na. Kung ano yung damit nila, yung pagtulog nila, yung kumot nila, ganyan. Kaya makikita yung ganun. Kaya maintindihan nyo kung gaano lahat. Diba? Damit nila, pagtulog nila, pagpasyal nila. Ay, ang tugyot na yun. Mahirap. Hindi ba lang, ang swerte nga natin dito, tayo pwede tayong maligo oras-oras. Doon hindi. Doon hindi. Mahal dito. Buti na lang dito nga sa hotel, maraming doon. Pero salamat sa technology na yung tubig sa dagat na pupunta na sa fresh water. Yung mayroong procedure yun, mayroong desalinization para gano'n. Inaalis na yung alat ng dagat, pwede ng panghalaman. Kaya ganun pala, kaya ganun ang damit ng ating Panginoon, ganun. Ganun sila. Sa Syria, sa Istanbul, sa Turkey, urang lahat, sa Jordan, doon, punta sa hanggang sa Jerusalem, hanggang sa Egypto, Diyos ko ang tao. Ay, huwag matapos tayo sa bako. Kay Virgin Mary, doon sa Star of Bethlehem tayo. Nung nandun ako kayo, naluluha ko. Ang pinanalan ko, Diyos ko, patawarin mo ko sa ating mga kasalanan. Naluluha na ako. Kasi doon po nagsimula. Kaya napakaganda. Nung nandun kami, naglalakad kami. This is the house of Virgin Mary. Dito. Malaki pa to. Parang dalawang kubeta lang yung pinagsamang dalawang na yung kubeta. Siguro mga 5 by 5 feet. Ganun lang. O 10 by 10. Ganun. 10 feet, parang square lang ganun. Na 9 ang kanila. Yun ang ganun. Kung saan sila natulog, doon sila kain, doon lahat-lahat. Ganun. Sabi nga, anawin nga siya, di ba? The poorest of the poor in Israel. Ang aba sa pinakaaba ng Israel. Kaya nga tinawag silang anawin. Kaya yung kanyang Magnificat ay hinango kami, itinaas kami ng Panginoon. So dahil kay Maria na isang anawin, nakilala sila at kinilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanilang mga komunidad. Anawin noon ay yung mga forgotten, yung mga nasa labas ng lungsod.
Sila yung mga wala nang kwan sa lipunan, hindi kasama sa lipunan, parang gano'n. The poorest of the poor in Israel. Meron ba tayo dito sa Pilipinas? Wala. Yung poorest of the poor natin, may PC, mayroong cellphone, nakakain, kahit pagpag lang. Pero sila talaga wala. Dahil wala kasi na puro lupa. Lupa din talaga ang kanila. So anyway, yun po, nung nandun ako sa Star of Bethlehem, sana sa Pasko magkaroon ako ng napakagandang biyaya na ibibigay ng Diyos sa akin. Hinihintay ko pa rin yan, hanggang ngayon. Yung biyaya na yan. Hello, hello, Pasko na. Biyaya ng buhay at ministeryo. Sabi ko, Lord, 62 na ako, 34 years na akong pare. Pwede ba kang nag-15 gaya ni Monsignor Tacho? Diba? Si Monsignor Tacho nakakalakad pa. O diba? Sabi, Mons, may misa ka ba dito? Ha? May misa ba ako? Nakakalimot na. Yun. Huwag naman sana ako ganun. Naglalakad ako, basta, saan ko pupunta? Kaya, Monsignor na sabi ko, sana maabutan ko yung, kung 50 years si Monsignor ngayon, 34 years ako ilang taon pa. Well, mga ganun ba? Di ba napakaganda yung mga panalangin na hindi pa, sana Lord, sa Pasko meron akong bagong cellphone. Pangit, ano? Mga yun, maganda. Ito na yung mga panalangin na taimtim. Nandito tayo sa altar. Taimtim naman yung pangmatagalan. Buhay natin itong sinasabi. Yan ang ating panalangin ngayong gabi nito. At puno-puno at taimtim na pagkasalamat sa Diyos dahil sa binigay niya sa ating biyaya ang kanyang anak na si Jesus. Kaya tayo, dahil namin nabanggit noon, tayo ay nagsasakripisyo umaakyat dito. Ano? Yan ang ating aginaldo sa ating Diyos. Kaya mayroon tayong aginaldo masses na siyam na gabi. At yung siyam na gabi na yun ay pag-alala din natin at dakila natin sa mahal na Birheng Maria sa siyam na buwan ng kanyang pagdadala ng kanyang anak na si Jesus. Yun po ang isang napakagandang paglilayan sa atin. Kaya ang Pasko, napaka-importante po sa mga Kristiyano yan. Alam po natin yan. Hindi lamang yung simbang gabi at iba pa, kundi napakaganda yung ibinigay na tradisyon sa atin. At bahagi na ng kulturang Pilipino ang Pasko. Kaya ito po ay dapat nating pahalagahan. Ito po ay dapat nating maituro mabuti sa ating mga nakababatang kapatid sa pananampalataya. Sapagkat mawawala po tayo dito, hindi natin alam, baka bukas, wala na tayo dito. O kaya sa isang taon, hindi na tayo nakikita-kita dito. Diba? Kaya wala na ito, bago na. Bago ng kapilya, ganyan. Wala na ito, hindi na tayo makikita dito. Kaya isang bagay lamang dapat ang ating, dapat natin lagi inuulit-ulit sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Deo gratias. Yan ang lagi natin isipin. Every time we wake up in the morning, Deo gratias. Dahil nagising pa ako, Panginoon, salamat, bagong buhay, bagong pag-asa. When you go to sleep, mamaya pagkatapos nyo ng Noche Buena, Lord, sana mag-isip pa ako bukas. Pero salamat itong pinagsalusaluhan namin. Andito kaming magkakapatid. Andito ang aking asawang nagmamahal sa akin. Kung wala man siya nandun sa ibang ibanyo, sa Espiritu, po yung plato niya. Susubukan ka siya niya. Nandoon yung napakagandang kultura ng isang pamilya dahil sa ibinibigay ng Pasko. Kaya kung po natin kalimutan, lagi una, magpasalamat. Ikalawa, tayo ay tumalima at laging handa sa lahat ng oras na magpahayag ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa-tao. Itong ginagawa natin yan ay sagisan na ng pagmamahal natin sa Diyos. Sagisan na ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang ating napanood kanina,
na isang panuluyan, isang larawan lamang, bahagi ng buhay ng Panginoon. Pero marami pang bahagi yan. Simula pa lang yan ng napakagandang buhay at napakagandang istorya ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya ang Pasko ay tunay na biyaya ng Diyos. Huwag mo natin kalimutan. Kaya sana po ang diwa ng Pasko huwag mawala sa ating buhay. Sapagkat ito ang tunay na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gaya nga ang sinabi doon, lumitaw na ang liwanag at nawala na ang dilim. Ang liwanag ng Bethlehem ay naroon na nasisilayan na ng lahat ng tao sa buong daigdig. Sapagkat siya mismo ang sugo ng natatanging ilaw ng Diyos upang ang lahat ay matanawan at mapuntat magkaisa sa pagmamahalan at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po sana sa Pasko ay patuloy tayong magkaroon ng magandang buhay. Tapos na yung isang taon ulit, bagong taon na naman ang susunod. Sana ay magkaroon tayo ng pagbabago din sa ating buhay pananampalataya. Kung noon tatamad-tamad tayong magsimba, ay yun, gawin na ninyong maganda-ganda ngayon habang pwede pa kayong lumakad. Huwag kayong magsisi pag hindi na kayo makalakad. Ito mga kabataan ngayon, laging sinasabi yan, just enjoy your life habang kayo ay nandyan pa. But enjoy, kahit na foolish, sabi nga niyan, pero enjoy it in a way na tayo ay nagiging huwaran, mabuti sa ating kapwa-tao. Masalamin sa atin yung buhay na ipinapahayag natin at yan ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano man ang nakikita natin sa iba, bakit natin tutularan kung ito'y magpagkakasala natin, hindi matuwid sa ating isipan at paningin. Ang lagi nating piningin ay ang maging matuwid mismo sa harapan ng Diyos. Kaya ito muli ay isang napakagandang paglayan at hamon sa ating lahat, mga kapatid, na tayo bilang mga anak ng Diyos na Kanyang binigyan ng biyaya, pinagkatiwalaan sa daigdig na ito, maging matuwid nawa sa ating patuloy na pagkalima sa Kanya. At gaya nga ng sinabi ng mga anghel at kanilang awitin, kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Andoon po yun sa looban. Kaya hindi yung ipinapasok natin na nagpapasama sa atin, kundi yung lumalabas mula sa kalooban ng tao ang siyang nagpapasama sa atin. Kaya isipin po natin yan. Ang Diyos, ibinigay niya ang lahat sa atin, ibinigay niya ang Kanyang anak, ibinigay ang mga banal upang maging huwaran natin at maging lakas ng ating pananampalataya. Hanggang ngayon, patuloy nagkakaroon ng mga banal ng Diyos upang di mawala at patuloy na alalahanin ng tao na minsan may Pasko, na minsan may Mesiyas sa ating buhay. At yan po ang istorya ng ating pananampalataya. Nawa, ito'y maging isang napakagandang instrumento upang tayo ay patuloy na lumakad at maglakbay sa tamang daan patungo sa ating Panginoon hanggang sa wakas ng ating buhay. Tumayo tayong lahat ngayon, mga kapatid. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkaroon ng tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na namatay ni Libig, nanganak sa Panginoon ng pagmamahal, nagmay ng araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga maray na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga pananghoy, mga pangarap, at mga inaasahan. Tagnayang matinding kagandahang dulot ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin at sabihin, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay katulad ng kay Jesus na tumupad sa kalooban ng Ama sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, mga doktor at nurse sa ospital, mga OFWs, mga sundalo at pulis, mga bilanggo at ang mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Turuan mo kaming kumiling sa mga mahihirap, mga mababang loob at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin namin tularan ang ginawa ng paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Tuluyan nawang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid namin na mayapa na, lalong-lalo na sina Eduardo Buco Sr. and Jr., Melania Arcinias, Ramoncito Buco, Marlon de Guzman, Apolonio de Guzman, Romulo de Guzman, Imelda Torres, Malita Corcuera, Leoncia Lindo, Roberto Buco Sr. and Jr., Jesus Mangohi, Angelito Eder, Jerome Agudo, Abraham at Filipina Season, Chodorica de Plian, Cipriano de Plian, Serenidad Edrosolo, Marlon Domingo. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Engineer and Mrs. Romy de Guzman and family, Mr. and Mrs. Raul Edrosola and family, at para sa mabilisang paggaling ni na Stephen Arquia at Marlon Jose. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ama namin mo pagmahal ngayong gabi, nagdiwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo ang aming mga kasalanan at ihatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Yes.
kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kapaginawa ng Panginoon, ipagpapalain sa iyong mga kamay, sa kapalingan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyong banal. Ang aming likha, kalugdan mo ang pagkain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitan ito lang yung kalooban naming handog. Ang anak mong umako sa aming kaamahan ay siya nawang magparangal sa aming magtampo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sunayin niyo ang Panginoon At sumayin at sa Diyos sa inyong puso at diwa. sinasanamin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinanaiba sa amin ay siyang pumamay sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili, aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahari-harina kahit ikaw ay ligid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagugulni sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin at paghahain niya sa iyo. Inialay namin sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang kaanim nitong sansinukob kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasamang Obispo Bartolome at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahan ng iyong mga anak na ngayon aming idinadalan. Pagdasal po natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, kaya di ng pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang pagkain ito na nagpupuri ay aming inialay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong pagsimbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Noong siya ipanganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa rin na Birhen, pinararangal namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluluhating laging Birhen. At gayon din ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, ang iyong pinagparang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo,
Gayon din sina Dino, Cleto, Clemente, Cipriano, Crisogono, Pablo, Damian, Cosme, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong mong angkan. Lubin mo kami mga pamuhay, araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hiliran. Ama namin, basbasan mo ang handog na ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito'y gayon mong maging katawan ng dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Noong bisperas at kanyang pagkakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal na kagalang-galang ng mga kamay. Tumingalang siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan. At nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot ang sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, hinawakan niya ang kanis na ito ng pagpapalat sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad, sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kanis ng aking dugo, na ang bago at walang hanggang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito para sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Bubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akit niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo ito nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-tasang kamahalan ang pag-ain nito sa katangi-tangi at dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang inuming na bibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Ang pag-ain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paulakan mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na pag-ain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mo mga anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal na kapag kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo rin ilalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa pagdinlay niya sa kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya kanilang taglay, sila ngayon aming ipinagdarasan. Ipagdasal po natin ngayon lahat ng ating mga yumaong kapatid. Ama namin, irin alalahanin sila at ng tanang nahintay sa kadlungan ni Kristo
ay aming idinadalangin sa iyo pang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong mga lingkod, kami din ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkakapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagidapatin mo rin kami at makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matayas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad at Perpetua, Agata at Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga alagad, kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pagundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinaiilan, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa aming ibinagay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, awitin natin sa panalangin ang awiting tinuro sa ating lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananambikan ang dakilang araw ng pagpapahayan ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin inyo. Amen. Dahil kayo ng kapayapaan sa iyong isa. Peace with you. Merry Christmas po.
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat niya inadayahan sa kanyang banal na tiging. Panginoon, bigyan ka ng pagkakat at magpadali sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para doon po sama po kumunyo ay nag-usap po ako. Magaling po dalawang linya na charge na. Hahawakan lang po niya yung pantay na kukuha ng order sa kanya.
muli po maligayang Pasko po mula sa Garden of Prayer. Bukas po ang ating misa ay sa ganap ng 7:30 po ng umaga. So, magkita-kita po ulit tayo sa 10:30 ng umaga. At nais po namin pasalamatan lahat po ng nakasama namin mula sa unang gabi ng ating novena at sa mga nag-alay po ng mga Noche Buena package para po sa darating nating gift giving sa December 28. Kung sino po yung nagnanais na sumama po sa ating gift giving ay makipag-coordinate lamang po sa mga volunteers ng Garden of Prayer. Ang recipients po ng ating gift giving ay sa Alibang Mga Baka po. At mamaya po pagkatapos ng misa, meron po kaming kaunting handa para po sa mga bata. Yun lamang po at maraming salamat po. Alibang? Ano alibang? Kala ko alibang doon sa Santo Tomas ang mga sul. Salamat din po sa pag-aanyaya niya sa amin dito ni Father TJ. Kahit na pagod na kami. Meron pa akong misa mamaya. Alas 10. Yan po ang huling misa. Kung gusto niyo mag-misa ulit ito, ang pwede sa St. James. At natutuwa na ako nakita ulit si Kenneth. Merry Christmas. Pagmano kayo sa akin mamaya. Tutuwa ako kayo mga bata na yung tripod isa. Ayun, mas matanda po yun kaysa doon. Pero mukhang mas matanda yun sa kanya. Yung anak ni Jonah, mga alaga. Anyway, lalo po na kayo pagdaansal, lahat ng mga pari, lalo po na kung may sakit sa pari, kailangan po yung mga dasal ninyo dahil bagong taon na naman. Kaya sabi nga, yung pamasko, panggamot lang talaga. Nagalit naman, iniisip namin yung panggamot namin para sa mga may diabetic, mataas ang dugo, yan, prostate, yan, kidney, magdasal po niya si Father Felix Labios. Nagpunta ba dito si Father Felix? Jonah? Nag-stay ba si Father Felix dito? Hindi ko kilala. May naging kasama ko po siya sa kulumban ng Paris doon. At siya yung naging Paris priest sa Rasindok hanggang mula nung siya ay nagpa-kidney transplant. Ako magpapatransplant na rin. Sumayo po tayong lahat para sa panalangin. Ama naming mapagmahal sa pagdirimong namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin lahat kayo lahat ng ating makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat. Merry Christmas po.